Sabado ng hating gabi, Marso 31, 2018, isang bantay gubat sa Kanha National Park, gitnang India ay nasa huling bahagi ng kanyang pagpapatrolya sa mahinang liwanag ng kanyang flashlight. Karaniwan pa rin ang lahat hanggang ngayon. Ngunit bigla, tumama ang sinag ng kanyang ilaw sa tila isang bunton ng buhangin o isang natumbang puno na nakahiga sa gitna ng daan. Habang nilalapitan ng gwardiya, parang bumagsak ang sikmura niya nang makita niyang hindi pala bunton, kundi isang dambuhalang may guhit na nilalang. Ito ang tigre, pinakamalaking mabangis na mandaragit. Saglit niyang naramdaman na nasa harap niya ang kamatayan. Ngunit bigla niyang napagtanto ang isa pang bagay. Nakahandusay na palang patay sa daan ang mabangis na pusang iyon. Isang tigre ang namatay sa santuwaryo at mabilis kumalat ang balita. Kinabukasan, hinarangan ang lugar na parang crime scene at dinala ang bangkay para sa autopsy. Sa paligid ng rehiyong ito, ang mga posibleng dahilan ng pagkamatay ng mga hayop ay kadalasang pagkakakuryente mula sa mga bakod na may kuryente o pagkalason. Pero ipapakita ng mga ulat ang isang bagay na kakaiba at nakakagulat. Walang mga bakas ng paso na tugma sa live wire o mga lason na maaari magpahiwatig ng pagkalason. Sa halip, may matitinding palatandaan ng marahas na sagupaan sa katawan. Malalim na trauma, mga sugat na hiniwa, butas-butas na laman at buto. Hindi ito tahimik na pagkamatay. Isa itong rumble. Isang rumble laban sa nilalang na sapat ang kasamaan para patayin ang pinakamapanganib na pusa, armado ng baluktot at matutulis na pangil na kasing haba ng bisig ng tao at may bigat na hanggang 770 libra. Kapag bumangga ang halimaw na ito sa biktima, hindi na mahalaga kung mabagsik kang pusa o adultong oso. Ang impact ay parang itak sa battering ram na tumatama sa ayon na kayang magdurog ng buto. Kilalanin ang bulldozer na baboy, ang baboy ramo. Pag nagpakasal ka, pumili ng lugar na walang baboy ramo. Hindi tulad ng karamihan sa mga kilalang kultura sa Asia at Europa kung saan ang mga baboy ramo ay madalas na itinuturing na simbolo ng kasaganaan at magandang kapalaran, sa kanayunan ng Japan, ang mga binatang malapit ng mag-asawa ay tradisyonal na binabalaan gamit ang kasabihang ito. Dito, mas madilim ang kahulugang imiugnay sa baboy ramo. May nakababahalang dahilan dito. Ang mga baboy ramo ay tinawag na hari ng peste o mga ecological na zombie dahil sa laki ng pinsalang dulot nila sa mga pananim at sakahan. Ang pinaka-nakakatakot na halimbawa nito ay nagmula pa noong 1749 sa lungsod ng Hachinoy, Japan. Hirap na sa pera ang mga magsasaka, kaya lumipat sila sa pagtatanim ng mga soybean bilang pananim na pagkakakitaan para makaahon. Pero para magawa iyon, kinailangan nilang putulin ang malaking bahagi ng kagubatan. Nang nawala ang mga puno, natira ang makakapal na damo at lupa na puno ng ugat, tila 5 bituing tirahan para dumami ang mga baboy ramo. Ang sumunod ay hindi lang masamang ane, kundi isang tuluyang pagbagsak ng agrikultura. Ang lumolobong populasyon ng baboy ramo ay sumira sa mga bukirin, hinukay at nilimas ang mga pananim at winasak ang lupa. Nagresulta ito sa tinawag na taggutom na dulot ng mga baboy ramo, isang sako ng kumitil ng halos 3,000 katao. Gayunpaman, may mas nakakabahalang dahilan sa likod nito at tatalakayin natin iyon maya-maya. Bago ang lahat, dapat munang ipakilala ng maayos ang tinatawag na zombie na baboy. Ang Sus scrofa, mas kilala bilang ligaw na baboy ramo o karaniwang ligaw na baboy, ay isa sa mga mamalya na may pinakamalawak na distribusyon sa mundo. Orihinal na katutubo sa Asya, Hilagang Aprika at Europa, ngunit naipakilala na rin sa Amerika at Oceania. Mula sa matataas na bundok at rehiyong alpine na umaabot sa ilang libong talampakan ng taas hanggang sa makakapal na kagubatan, malalawak na damuhan, latian at maging sa malalaking bahagi ng mga pamayanan. Ang dambuhalang ito na tila gawa sa bakal ay napatunayang kayang mabuhay kahit saan at sa anumang kondisyon. Maliban na lang sa mga rehiyong palaging nababalutan ng nyebe buong taon kung saan nahihirapan ang kanilang maiikli at matitibay na mga paa na sumulong sa makakapal na nyebe. Sa isang napakalaking katawan na maaaring umabot mula 130 pounds hanggang higit pa sa 770 pounds. Depende sa rehiyon at kasarian, ang mga medyo maiikli nilang mga paa ay mukhang isang kahinaan ayon sa ebolusyon, pero sa totoo lang, kabaliktaran ito.
Hindi lang kayang tumakbo ng isang baboy ramo sa matinding bilis na umaabot ng hanggang 31 milya bawat oras kahit sa maikling sandali, kundi kaya rin itong tumalon ng hanggang 5 talampakan sa ere. Ang maikling paa sa ilalim ng parang tangke nilang katawan ay napapababa ng sentro ng grabidad para maiwasan ang pagbagsak. Mas delikado kung mahaba ang paa at mabigat ang katawan. Bukod dito, ang mababang taas ng baboy ramo dahil sa kanilang mga paa ay tumutulong para laging malapit ang muso nila sa lupa. Mahalaga ito dahil karamihan ng kanilang pagkain ay galing sa paghuhukay sa ilalim ng lupa. Gamit ang napakasensitibong muso, 1,000 beses na mas sensitibo sa amoy kaysa sa tao, kayang mahanap ng baboy ramo ang pagkain na nakabaon ng 25 talampakan sa lupa o 7 milya ang layo. Pagkatapos maamoy, sisimula ng hayop ang paghuhukay ng lupa ng malalaking tipak parang isang crane na nagtatrabaho. Ang bahagi sa likod ng kanyang mga balikat ay tumataas upang bumuo ng isang kitang-kitang umbok ng kalamnan na gawa sa matitibay na buto at napakasiksik na mga hibla ng kalamnan. Pinagparesan pa ng leeg na maikli at makapal na halos hindi na magalaw. Hindi lang ito nagpapatatag sa gulugod at nagsisilbing shock absorber. Ginagawa rin itong compact lever system ang itaas na katawan para magpadala ng malaking puwersa sa ulo at nuso. Ang ulo mismo ay kumukuha ng halos 1 katlo ng kabuwang haba ng katawan at dahil sa dalawang nakausling pangil at matibay na kartilaginosong muso sa harap nito, nagsisilbi itong parang pinagsamang araro na kayang maghukay sa halos anumang ibabaw sa loob lang ng ilang minuto kahit pa umabot sa ilang talampakang lalim at kayang bumaligtad ng mga batong may bigat na higit sa 110 libra. Kayang sirain ng maliit na grupo ng dambuhalang baboy ang 1 o 2 football field sa isang gabi habang ang isang barako ay nakakahukay ng mahigit 40 football field kada taon. Dahil sa napakaliit at malalim na nakalubog na mga mata nito, halos hindi makakita ng malinaw ang isang baboy ramo sa mga bagay na 30 hanggang 50 talampakan ng layo at hindi rin ito nakakakita ng mga kulay. Ngunit ang matinding pang-amoy nito ay sobra na para mapunan yon at ang natira ay nababawi ng malalaki at sensitibong tainga. Kayang matukoy ng baboy ramo ang direksyon ng tunog at makilala ang karaniwang ingay tulad ng kaluskos ng dahon mula sa kakaibang tunog, kahit mahina gaya ng bulong ng tao hanggang 300 kalampakan ang layo. Bagamat versatile silang mga omnivore, halos kapantay ng tao, karamihan ng kinakain nila sa iba't ibang tirahan ay ugat at halamang ugat na hinuhukay nila mula sa lupa buong taon. Malaking tulong ang paghuhukay sa mga reyong may nyebe para makahanap at makakain ng berries, buto o mani sa ilalim ng nyebe kapag hinug na. Ang mga baboy ramo na nakatira malapit sa mga tao ay maaari ring mabuhay sa pamamagitan ng pagkain ng mga tambak ng basura pati na rin ng mga dahon, sanga at usbong. Ang isang katamtamang laki na baboy ramo ay nangangailangan ng humigit kumulang 4,000 at 500 calories bawat araw upang mapanatili ang sarili nito. Upang maabot ang bilang na iyon, ginugugol nito ang halos buong araw sa paglalakad, nililibot ang paligid at patuloy na naghahanap ng pagkain mula sa mga halaman kahit kaunti lang ang nakukuha. Maliit ngunit mahalagang 5 hanggang 10% ng pagkain nito ay galing sa hayop. Kapag bahagi na ng pagkain niya yon, lalong nagiging mabangis ang baboy ramo. Ang sumusunod na kuha ay nagpapakita ng isa sa mga pinakabihirang pangyayari na naitala sa kamera. Matapos ang malakas na ulan sa Yala National Park, Sri Lanka, noong Pasko, 2010 nakita ang grupong ito ng baboy ramo na nagpipista sa bagong patay na usa. Pinunit ng pinuno ng grupo ang tiya ng usa at siya ang unang kumain ng mga laman loob nito habang ang natitirang mga kasamahan na nag-iingay at sabik na sabik sa gutom ay walang magawa kundi maghintay sa likod hanggang matapos siya. Hindi lubos na ipinapakita ng video ang totoong nangyari sa pangangaso. Ngunit ang isang katulad na insidente na iniulat sa Journal of the Bombay Natural History Society ay nagbibigay ng detalyadong salaysay kung paano walang awang pumatay at kumain ang isang grupo ng baboy ramo ng usang may batik o kung tawagin din ay kaital. Ayon sa ulat, 2 wildlife eksperto ang nasa pambansang parke sa gitnang India noong Abril 12, 2006 nang makita nilang 6 hanggang 7 kaital na nanginginain malapit sa tubigan. Ilang sandali pa natakot ang grupo nang dumating ang mahigit 10 ligaw na baboy ramo at naging marahas agad ang tagpo. Isang malaking babaeng baboy ramo ang sumugod at inihiwalay ang isang adultong babaeng usa mula sa kawan habang 2 baboy ramo ang humarang sa kanyang pagtakas. Hinawakan ng 3 ang kawawang usa at sa loob ng 15 minuto, binangga at sinaksak siya hanggang mamatay gamit ang malalaking muso at pangil nila. Samantala, ang lalaking ito ay hindi na kinailangang maghirap. Nakita niya ang patay na usa sa labas kaya agad siyang nagpiesta.
Gamit ang malalaking kuko sa paa at matutulis na pangil, nilalapa ng nilalang ang nabubulok na karne at nilulunok na parang ito ang pinakamasarap niyang pagkain. Maaring umabot sa higit 18 pulgada ang mga pangil nito, kahit karamihan ay nakabaon sa gilagid, kaya't malakas at matindi ang puwersa nito. May guwang na pangil ang mga lalaking baboy ramo sa itaas na labi na parang tagahasa ng kutsilyo, kaya laging matalim ang kanilang pangil. Bukod sa pagkain ng patay o buhay na usa, kilala rin ang mga dambuhalang baboy na ito na nangangain ng kuneho, liebre, muskrat at mga itlog at sisiw ng mga ibon tulad ng galliforms at tagap. Kaya nilang pabagsakin ang maliliit at katamtamang laki ng guya, tupa, iba pang alagang hayop at, sa ilang lugar, ilan sa mga pinaka-agresibong primate. Sa mga lugar na magkasama sa tubig o lawa, ang mga baboy ay kumakain din ng isda tulad ng karpa at Caspian roach. Ang baboy ramo ay isa sa 4 na mamal na halos hindi tinatablan ng laso ng ahas. Hindi lang nila kayang mabuhay kahit makagat ng ahas nang walang masamang epekto at kainin pa ito ng walang problema, kundi ang genetic mutation na nagbibigay sa kanila ng immunity ay nagpapahintulot din sa kanila na ligtas na kainin ang iba't ibang uri ng matitinding bagay, mga sobrang nakalalasong halaman na para bang ordinaryong pagkain lang. Kaya sa isang dieta na mula sa payak na mga ugat na nakabaon ng ilang talampakan sa ilalim ng lupa, kahit pa nakalalason ang mga ito hanggang sa iba't ibang uri ng hayop at ibon, nagiging isa ang mga baboy ramo sa kakaunting mga species sa mundo na kayang mabuhay halos saan man. Bagamat maganda ito para sa mga baboy ramo, hindi ito maganda para sa tao. Sa paghahanap ng pagkain, ang mga tinatawag na hari ng peste o mga ecological na zombie ay niyayapakan ang mahahalagang pananim, sinisipsip ang mga sustansya mula sa lupa, milalason ang mga pinagkukunan ng tubig sa pamamagitan ng kanilang dumi hanggang sa mapanganib na antas at direktang kinakain ang mga prutas at gulay na tumutubo sa lupa. Habang mas marami silang nakakain, mas mabilis lumaki at kumalat ang kanilang kolonya na binabaliktad ang buong ekosistema. Ayon sa pag-aaral, ang mga baboy ramo ay nagdulot ng malaking pagbaba sa mahigit 300 uri ng halaman at hayop at itinutulak ang ilan sa bingit ng pagkaubos. Ang paghuhukay at pag-uungkat nila ay gumugulo sa lupa sa buong mundo, nagdudulot ng carbon emissions na parang 1.1 milyong sasakyan bawat taon. Ang mga baboy ramo na kumakain ng basura ng tao malapit sa pamayanan ay hanggang 35% na mas mabigat kaysa sa mga nasa gubat at nagdudulot ng maraming aksidente sa kalsada taon-taon. Bagamat ang taggutom sa Chinoy ay makasaysayan, hanggang ngayon may ilang lokal na taggutom pa ring sanhi ng mga hayop na ito. Hindi lang nila sinisira ang mga pananim, kundi winawasak din nila ang mga sakahan ng husto, kaya napipilitan ang mga magsasaka na tuluyang iwanan ang mga ito. Ang pinakamasamang epekto sa lahat, gayunpaman, ay nagmumula sa direktang sagupaan sa pagitan ng mga tao at ng mga ligaw na baboy na ito. Mula sa datos na nakalap mula 2,000 hanggang 2019 may kabuuang 1,500 at 32 na insidente ng pag-atake ng mga ligaw na baboy ang naiulat sa buong mundo na nagresulta sa 100 at 72 na namatay na tao na may average na humigit kumulang 8.6 na pagkamatay kada taon. Karaniwan, ang hayop ay umaatake sa pamamagitan ng pagsugod at pagtusok ng mga pangil nito direkta sa biktima kung saan karamihan sa mga pinsala ay nasa mga hita. Pagkatapos ng unang atake, umaatras ang baboy ramo, tinitingnan ang paligid at muling aatake kung gumagalaw pa ang biktima. Titigil lang kapag hindi na makakilos ang tao. Unang nailahad ang mga ganitong marahas na engkwentro sa mga sinaunang sulat ng Griego at Romano. Sa mitolohiyang Griego, inatake ng mga baboy ramo sina Odiseo at Adonis, at si Adonis ay napatay sa engkwentrong iyon. Siyempre, alam natin nakatang-isip lamang ang mga karakter na ito. Ngunit ang katotohanang lumalabas ang mga pag-atake ng baboy ramo sa mga sinaunang sulatin ay nagpapakita na noon pa man ay problema na ng mga tao ang mga hayop na ito tulad ng nararanasan natin ngayon. Noong Enero 31, 2018, naitala ng kamera ng seguridad sa kalye ang isa sa pinaka-nakatatakot na pag-atake ng baboy ramo sa isang maliit na baryo sa Timog Kanlurang, China. Sa malabo at pixelated na kuha ng video, makikita ang isang 66 anyos na lalaki na si Zung na napailalim sa isang dambuhalang baboy ramo, pumipiglas at umiikot habang paulit-ulit na hinahampas ng kanyang kapitbahay gamit ang pala, sinusubukang mapalis ang hayop, ngunit halos hindi ito natinag. Nang marinig ang ingay, mabilis lumabas ang manugang ni Zung at tinangkang palayasin ang halimaw. Ngunit biglang umikot ang baboy ramo, binangga siya ng mabilis ng 2 beses kaya siya'y tumilapon. Pagkatapos ay sinira nito ang lahat sa paligid. Sa huli, napatay din ng mga sniper ang halimaw pero nagdulot na ito ng pinsala.
Si Zhang ay nagtamo ng matitinding hiwang sugat at doon mismo namatay sa labis na pagdurugo habang ang kanyang manugang ay halos di nakaligtas dahil sa tindi ng mga pinsala. Isang insidente na kagaya nito ang nangyari sa isang liblib na baryo sa Belarus noong Agosto 2025 kung saan ang isang baboy ramo na inaalagaan sa isang pribadong bukirin ng isang residente ay nakatakas sa kulungan nito at sumalpok sa isang 44 na taong gulang na nakatayo lang at brutal na tinuhob hanggang mamatay. Noong Pebrero 13, 2026, isang 55 anyos na manggagawa sa taniman ang napatay ng baboy ramo sa Timog Kandurang, India kaya't inanunsyo ang kompensasyon para sa pamilya. Nakakagulat na 51% ng insidente ng pag-atake ng baboy ramo sa mundo bawat taon ay sa India nangyayari. Dahil sa matinding panganib at halos hindi maubos-ubos na populasyon ng mga baboy ramo, napipilitan ng mga magsasaka at pest control official sa buong mundo na patayin ang mga ito. Bawat taon, milyon-milyong baboy ramo ang kinakatay para kontrolin ang dami nila, ngunit halos walang epekto. Dahil walang eksaktong datos kung ilan talaga sila, itinuturing ng IUCN Red List of Endangered Species na least concern ang kanilang populasyon na kung iisipin mo ay talagang nakakabahala. Kahit karamihan ng kanilang panahon ng pagpaparami ay 1.5 buwan lang taon-taon, madaling makamit ang tamang kondisyon para dito. Kayang manganak ang mga baboy ramo ng 2 beses sa loob ng 12 hanggang 15 buwan na may tig 7 hanggang 13 bik sa bawat panganganak. Sa Texas, mahigit 3 milyong bik ang ipinapanganak taon-taon at halos dumoble ang populasyon kada 4 na buwan dahil sa maagang kakayahang magparami sa edad na 6 buwan at mabilis na pagbubuntis ng 115 araw. Ngunit mas matindi pa sa dami ang paraan ng kanilang pagpaparami. Ang pakikipagtagisan ng mga baboy ramo para sa kapareha ay napapakita kung bakit akmang-akma sa kanila ang salitang wild o mabangis. Kapag panahon ng pagpaparami, ang mga lalaking baboy ramo ay nagpapakapal ng laman at tumutubo ang mahahaba, magagaspang na balahibo para sa taglamig. Parehong nagsisilbing proteksyon ng mga ito sa mahalagang bahagi ng katawan laban sa mga mangyayari pa lamang. Sa simula ng pagpaparami, ang mga lalaking baboy ramo na umalis sa grupo pagkaraan ng walang buwan ay bumabalik sa grupong pinamumunuan ng mga babae matapos maglakbay ng malayo at lumalaban sa iba pang kalaban. Habang sumisiklab ang mga laban, bukod sa pagsalpukan at pagsaksak sa isa't isa, kinakagat at pinuputol ng mga mabagsik na hayop na ito ang mga ari ng kanilang mga karibal upang alisin sila sa kompetisyon. Pagkatapos ng mating season, ang dominanteng lalaki ay maaaring makapareha ng 5-10 babae, ngunit nawawala ng halos 20% ng timbang at kadalasang sobrang lupaypay, may maraming sugat lalo na sa ari dahil sa kagat ng karibal. Bukod sa kanilang uri, ang pinakamalaking panganib sa mga mailap na baboy ay mula sa pangunahing mandaragit sa iba't ibang rehiyon. Ang mga lobo, tigre, oso, leopardo, komodo dragon, asong gubat at maging ang mas maliliit na pusa tulad ng Eurasian lynx ay kilalang kumakain ng mga mailap na baboy ramo. Halimbawa, kayang pumatay ng lobo ng mga 80 baboy ramo sa isang taon, lalo na sa mga lugar na mabigat ang nyebe na napapabagal sa kanila. Katulad nito, ang mga leopardo at asong gubat ay nangangaso ng mga dambuhalang baboy na ito upang mapanatili ang balanse ng kanilang bilang sa kanilang tirahan. Ngunit pagdating ng mga tigre at oso, nagiging hindi inaasahan ang mga pangyayari. Parehong kumakain ng mga mailap na baboy ang dalawang nangungunang mandaragit na ito bilang pangunahing bahagi ng kanilang pagkain sa kanilang mga nasasakupan na syempre ay hindi naman nakakagulat. Ang nakakagulat dito, kahit na ang mga mailap na baboy ay ilang ulit na mas maliit at halatang mas hindi bihasa sa pangangaso at pakikipaglaban kumpara sa mga nangungunang predator na ito, minsan ay nagagawang baliktarin ang sitwasyon at talagang nakakapagpatay ng mga tigre at oso. Isang kilalang insidente ang nangyari sa Okefenokee Swamp ng Georgia noong 1920 pass kung saan iniulat na isang mailap na baboy ang nakapatay ng isang itim na oso sa isang mabagsik na laban. Maraming kwento mula 1,880 S sa Ozark Mountains, Arkansas, kung saan sinasabing nakapatay raw ang mga baboy ng mga oso sa laban. Ayon sa Volume 2 ng Mammals of the Soviet Union, may bihirang insidente kung saan sinaksak ng mailap na baboy ang parehong lalaki at babaeng tigre na nagtangkang manghuli sa kanila. Hindi lang yon, binanggit sa isang artikulo ng pananaliksik noong 1,980 ang isang mabagsit na laban sa pagitan ng isang malaking lalaking tigre at isang matandang mailap na baboy. Brutal ang laban kaya pareho silang namatay sa mga sugat na tinamo nila sa isa't isa. Nasa tingin ko, mas marangal pa kaysa maputulan ka ng ari dahil sa pagtatangkang makipagtalik.
Ibig kong sabihin, sino ba ang gumagawa nun? Mga baboy? Oo, hindi, oo. Hindi, mga baboy sila. Ibig kong sabihin, sige na, aalis na ako. Kita-kits mga pare, paalam.